Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat at ito mula ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jake Reyes. Dol, good morning po. Anong solusyon kapag yung dulo ng bala ayaw lumabas sa baril ng 38 revolver? Ayaw lumabas na naman yung baril, yung bala sa baril. Okay. Si J. Chris Paredol, good morning po. From Tansa, Cavite, ayaw po lumabas ng slag ng 38 pistol Smith & Wesson. Orig po, ano po ang masama? Barrel o baka? Salamat po and God bless. Barrel o bala siguro. Meron pa isa. Si Myron Sister, Sir, ba't naiipit ang bala sa snub nose 38 revolver? O so, hindi ko naipit yung bala. Baka ito na rin yun. Okay, kasi merong yung snub nose na puno na ng tingga yung yung bala pumagitna na dito. So, naipit na. So, hindi ko alam ang tunay na pangyayari nito. Medyo malabo yung tanong. Pero, natin yung mga hindi lumalabas ang bala. Actually, may mga videos na ako niyan. Pero, marami na namang nagtatanong, di sagutin na natin. Okay, gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pag-share ng ating mga videos at sa mga like dahil nakakadagdag yan para dumami ang ating subscribers. At lalo tigit, maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman sa ating revenues at naitutulong natin doon sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin na makapagtapos ng pag-aaral. At least, mabigyan natin sila ng pambaon. Yung mga hindi nag-skip ng ads, nakakatulong din kayo. At gayon din yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan dahil yan po ay anak ko. Wala po kaming ibinibintang baril. Tumatanggap lamang po yan kung kayo ay may ibibigay. Yan po ay aking tresorera. Hindi po kami nagbibinta ng baril at kahit ano pa, pyesa, hindi po. Magtanong lang kayo dito sa YouTube at sasagutin ko ang inyong mga problema. Okay, at lalo tigit, Sir Nolipis America, ako'y sumasaludo sa iyo dahil nagpadala ka na namang muli sa ating premier videos. Okay, at malaki na ang naitutulong mo sa ating mga estudyante at makakaasa ka na yung ating mga estudyante ay ating mapapatapos yan at wala akong masabi sa iyo. Ang masabi ko na lamang ay pagpalain ka at ang iyong buong pamilya. Ang Panginoon na lamang ang balang gumanti sa iyong mga kabutihan na sa pagtulong. Okay, at yan. At hindi naman po tayo, hindi na natin sinasabi kung gaano kalaki ang binibigay. Pero yung kay Sir Noli ay medyo malaki-laki na rin. At kahit po yan ay bariya ang ibigay ninyo, yung mga pinadadala ninyo dito sa GCash number, ay pag yan po ay napagsama-sama, ay malaki na rin po ang may tutulong yan. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Ganyan din kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, so, yung mga revolver, ang kalimitan kasing bakit kaya mga revolver ang kalimitang hindi lumalabas ang bala? Kahit yan, experience ko rin yan. Okay, kahit dito sa aming range, ang unang-una ay kung ang inyong mga baril ay paltik, ay wala na tayong magagawa dyan. Pag yung mga paltik, dahil yung mga baril niyan ay hindi natin alam kung sinong gumawa, kung tama ba yung rifling niyan. So, pag yan at tama ba, standard ba ang baril niyan, standard na rifling tool ba ang pumasok dyan ang gumawa dyan sa baril niyan. So, pagdating dyan ay wala na akong masasabi dyan, kundi i-dispatcha na ninyo yan. So, yung sinasabi naman na original, okay, kahit kami nakikaranasan na namin yan. Kaya ang advice ko sa mga revolver, huwag kayong gumamit ng ganitong bala. Ito ay wad cutter. Ito ay bull. Yan ay mga lead. Huwag kayong gumamit ng lead. Dahil ang lead, nag-iiwan ng lead deposit sa barrel.
At pag yan ay nag-iwan ng lead deposit sa barrel, pag kayo ay mga naka 50 putok niyan at tamad kayong maglinis ng ng barrel, ng inyong barrel, ay i-stack ito sa loob. Kahit kami nangyari sa amin yan, dahil sa dami ng customer, may araw na hindi nakapaglinis, ay umistak din yung tingga sa loob ng barrel. At nung aking i-check, ay talaga namang ang kapal ng lead deposit. So pag makapal na ang lead deposit niyan, mahirap nang itulak yan. Kakapit na yan dyan. Kaya mahirap. Kaya ang advice ko sa mga may revolver ay huwag kayong gumamit ng lead head o lead projectile. Gumamit kayo ng nitong mga tiplon. Okay lang tiplon. Itong mga copper coated. Okay? Ganito. Dahil ito madulas ito sa at hindi ito nag-iiwan ng lead. Kaya ito ang purpose nito, hindi ito nag-iiwan ng lead sa lead deposit sa barrel. Dahil nga ito ay coated. Okay? Metal coated ang tawag dito. Full metal jacket. Okay, so ito ang ina-advise ko. Dahil ang naiwan lang nito sa ay yung usok lang o yung carbon. At madali naman yung ilabas ng bala. So ayan, ngayon, bakit nangyayari yung yung ganon? Ang number 1 diyan na ay humihina yung pressure ng bala. At may dahilan yan kung bakit humihina, kasi malakas ang side blast. Ano ba yung side blast? Mapapansin natin ang revolver pag pumutok, lalo kung madilim sa gabi, may apoy dito, yun yung side blast. Side blast. Dahil nga, hindi naman magkadugtong, ang pinakang chamber nito ay itong kanyang cylinder. Dahil nandun yung bala niya. Hindi magkadugtong yung chamber at saka itong barrel. So, nagkakameron yan dito ng side blast. At pag malaki ang gap, yung gap niya, ito. Yung gap ng barrel at saka ng cylinder, pag malaki, ay mas marami ang side blast at marami ang pressure na i-escape. Okay, ang talagang niyan, ang talagang clearance niyan ay halos papilang. 3 nasa mga 4 mm. Ang pinakang na ay mga 15 point lang. Sa inches ay 003 to 7 thousand of an inch. Okay, parang papel lang yun. Yun ang dapat ay dito. O ito nga yung papel nga halos hindi pa kumasya yung papel nito dito eh. Ayan Ayan nyo. Yung papel halos hindi pa kumasya dito. Doon sa pagitan. So dikit. Ngayon, pag malaki ang kawang yan, paglakas ng side blast. At paglakas ng side blast, yung gas, pressure gas ay malaki ang escape dito. Pag malaki ang escape dito, humihina na yung velocity ng bala. At pag humina na yung velocity ng bala, lalo't madumi ang barrel, dito na titira yung dito na sa loob titira yung yung tingga. Hindi nalalabas yun. Nahihiya na lumabas. Kulang na sa push. Okay? So, ang ginagawa ko dyan ay ganito. Kamukha nito, tinanggal ko. Ito, nasira yung niya dito. At lumaki na rin dito. Dahil katagalan niya, nagkakamero niya ng yung parang guhit-guhit dito. So, binabawasan ko na itong para ito umatras. Kasi nga, pagka malaki na yung kawang dito nitong dulo ng barrel na to, yun na, malaki na ang side blast.
Kaya nire-repace ko to, ang tawag diyan ay repace sa ano na term ng mga machinist. Nire-repace ko ito para umatras at yung gap dito ng ano, kumbaga ganito, tatanggalin ko to. No. Para yung ano niya dito, ano ba ito? Yan, ganyan. Yan, para yung kanyang pagitan ng barrel, yan, yung pagitan, ito, yung pagitan niyan dyan, ay lumiit lang, lumiit. Okay, lumiit lang yung pagitan niya dyan. Binabawasan ko to para ito umatras pa ganun at dumikit dito. Pagka dikit na dikit naman yan, ay may hirapan namang umikot ang bula. I-stack naman yan, di kayang pa ikutin ng ano. So, ang ano dyan ay sa gunsmith. Gunsmith talaga ang kailangan ninyo dyan. Okay, kung hindi kayo naniniwala sa akin, babasahin natin ang Google. Dahil yung iba hindi naniniwala sa akin. Yung iba naman, binabasa ko na yung Google, hindi pa rin maniwala. Ay wala na akong pakialam sa iyo. Kamukha nung binasa ko yung batas na may na pwedeng makulong yung mga may license na baril na dinadala sa labas ng bahay ng residence at pag nahuli ay makukulong ka. Yung iba yung maniwala ay binabasa ko na nga. O may mga technical pa sinasabi. Eh bahala kayo. Basta ang linaw-linaw na binabasa ko. Eh kung ayaw ninyong maniwala sa binabasa ko, eh bahala kayo. Ito babasahin ko na. Kasi para ano, ito sa Google ito ha. Google to. Ito. Excessive, ang sabi dito ay excessive side blast. Okay, excessive side blast. Yung malakas ang side blast, yung malakas dito. Okay. If you're experiencing excessive side blast, a noticeable amount of gas and debris coming outside of the cylinder gap. Oh. Yung mga debris, may lumalabas din dito debris coming outside the cylinder gap. Dito yon. It could indicate the problem with ito. Nakakameron niya ng problema sa cylinder alignment. The cylinder might not be especially aligned with the barrel, causing the bullet impact the forcing cone of the center. Okay, ang isa pa, may video na rin ako. Dapat yang panoorin ninyo. Yung minsan hindi pumuputok ng hindi naka-align itong butas na to. Itong butas na ito hindi nakasintro dun sa barrel. Minsan may mga ganon. Hindi nakasintro dun sa barrel. Yung butas. So medyo lihis na ganon. Yun, nagkakaproblema din yun. Malakas ang side blast nun. At pagka ganon, sumasabit dito, yun, humihina din. Isa pang ano nun. Excessive gap. O, yung malaki ang gap nito. The gap is wider than it should be, leading more gas escaping. Yan. Pag malaki ang gap, malaki ang escaping ng gas. Yung gas, yun yung nasunog na pulbura. Yun yung power. Ito, frame cylinder damage. Okay. Damage to the frame or cylinder can be affect the alignment and positively create a larger gap. Okay, pag hindi naka-align yan masyado, magkakameron nyo ng cylinder gap. Ang sabi na, potential issue, excessive side blast can lead to loss of power. Yan o. Yan ang yan ay marami, loss of power. Hihina ang power, ang puwersa. Some of the propellant gas escape, reducing the bullet velocity. Okay. So pag malaki ang yung sa halip na papunta sa barrel yung pressure ng gas, papunta na dito sa side. Dito na dumadaan. Dito. Yan. At ang nangyayari ay reducing the bullet velocity. Ay pag mahina yung velocity ng bala, diyan na maninirahan yung sa loob ng barrel. Yan.
Kaya binabasa ko na. Ito, hindi ko binabasa nung una eh. Okay. Frame erosion. Hot gases can erode the frame and cylinder over time. Okay. Yung inyong frame ay ano yan, may erode. Kumbaga mababawasan yan. O mababawasan sa tatama ng may mga ano diyan, sabi nga may mga debris pan lalabas diyan eh. Okay, injury escaping gases, debris can cause burns o cores. O pwede pa kayong madali ang daliri diyan, masugatan pa kayo. Okay, may payo dito ang Google. Ito na. Baka hindi ito kaya ng Baka hindi ito kaya ng What to do? Ito ang dapat ninyong gawin. If you are concerned about excessive side blast, it's recommended to have our revolver inspected by a qualified gunsmith to assist the cylinder gap and ensure proper alignment. Pupunta kayo. Punta daw kayo sa inspected by a qualified gunsmith. Sorry, wala ako sa Pilipinas. Okay? Qualified gunsmith to assist the cylinder gap para maayos yung cylinder gap at saka masigurado na naka-align yung inyong barrel dito, yung butas ng barrel ninyo dito sa butas ng cylinder. Yan. Ginagawa ko po yan. Katunayan, isa itong baril na ito sa ganyang problema. So, ginawan ko na ng content. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa YouTube yung paggagawa niyan dahil sa machine ay ipinagbabawal ng YouTube yung pagpapakita ng paggagawa ng ganyan. So, i-explain ko lang sa inyo at saka ito naman ay trabaho na ito ng mga professional gunsmith. Kahit ang Google ay nasabi rin, trabaho na ng professional gunsmith yan. So, kung hindi naman ninyo kayang kikil-kikilin lang ito, ay yung pagtatanggal na lamang nito, may video tayo ng pagtatanggal nito, meron akong video nito, pagtatanggal nito, kung paano tinatanggal, pagka yan ay hindi matanggal, iniinit pa yan, iniinit, tinan mo, may burn yan, kasi pag hindi masyadong matanggal, pag hindi matanggal yan, ayan. At yung iba niyan, pagka hindi ninyo napaayos agad yan, maaring mag-crack yan dito, maaring mag-crack dito yan. Pag may nahina yung mga frame ninyo, ganyan. So ayan, at sana may natutunan kayo, yan ang mga problema ng revolver. At dapat, huwag ninyong balahan ng mga lead projectile para makasigurado kayo. At ito pa, palagi ninyong linisin ang inyong mga revolver. Dahil pag ito ay napuno na ng mga carbon-carbon, yan pang isang magiging problema ninyo. So ayan, kaya nga lagi kong sinasabi, kada gamit ninyo ng baril, linis. Kada gamit ng baril ninyo, linis. Cleanliness is next to godliness, sabi nung mga teacher ko nung ako elementary. Okay? So, ayan. Palaging malinis yung baril ninyo. Huwag yung pinutok na ninyo, hindi pa ninyo nilinis. Ay baka kung kailan ninyo kailangan yan, ay baka mag-malfunction pa. Okay? Kaya nga sabi dito magiging malfunction Isa sa magiging niyan ay malfunction. O yun na, malfunction na nga yun. Then na lumabas yung head ng bala ninyo. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms instructor. Sana may natutunan din kayo dito sa ating munting video. God bless us all. Thank you very much.